buksan itong ideya. Kasi ang nakikita natin, panay na lang dito sa mga malalaking syudad, no? Lalo na dito sa Metro Manila, dito sa Luzon. Kumbaga, pero ang laki ng yaman na ibinibigay ng Mindanao sa kabuang ng bansang Pilipinas sa ating pamahalaan. 'Di ba? Yung mga ang binabayad nga na tax nandoon sa dito sa Metro Manila, pero yung lahat ng mga resources na ito nagmumula sa Mindanao. Pero laging nahuhuli ang Mindanao at doon mo makikita sa kanilang mga pananalita na hindi nila naintindihan talaga ano ang pangangailangan ng taga Mindanao. Puro na lang kayo pangako. Binabanatan nila mga Duterte kasi yun, doon nabuksan yung ideya na dapat humiwalay na. Ngayon, ang taong bayan mismo ang makakapagsabi nito. Tama na, sobra na. Lagi na lang kaming land of promise. Wala na bang land of fulfillment talaga doon sa mga promises ninyo? So, dyan ngayon, ang taong bayan, lalo na sa Mindanao, maaari nyong maiparinig ang inyong mga boses kung itong mga problemang kinakaharap natin ngayon ay talagang patuloy ninyong kinakaharap at parang wala na yatang plano na bigyan pa ng solusyon lalo na sa ating mga kababayan sa Mindanao. Kasi ang nakikita natin dyan kung sino yung mga mayayaman, yun lang yung patuloy na yumayaman. Kung sino yung nasa kapangyarihan, yun ang laging nasa kapangyarihan. Pero ang tanong, yung ipinangako ninyo, wala na. So nakikita natin ngayon, maaring gawing avenue ito ng mga taga Mindanao, itong pangyayari ngayon dyan sa Davao City at makisa. Hindi lang po ito laban ng KOJC. Ang problema natin dito, ang kinakaharap natin sa pang-araw-araw. No? Isang tabi natin kung ano man ang hindi interes ng bawat Pilipino. Ito interes ng bawat Pilipino ang mga pinag-uusapan natin dito. At ito yung dapat marinig mula sa atin, mula sa taong bayan, kasi nasa konstitusyon ito. Hindi pwedeng pigilan ang boses ng taong bayan na maiparinig. Dahil unang-una, ang kapangyarihan ngayon na nasa mga namumuno, lahat yan galing sa kapangyarihan ng taong bayan. At hindi nawawala yan na ka-Eric, na parang isinalin mo yung kapangyarihan mula sa taong bayan, naghalal ka, ibinigay mo sa mga opisyal, nasa kanila ng kapangyarihan at wala na ang kapangyarihan na yon sa taong bayan. Still, sinasabi ng konstitusyon, nananatili pa rin ang kapangyarihan at nagmumula itong lahat sa taong bayan. Kaya ito yung dapat na exercise ng bawat Pilipino, ka-Eric. Tama po kayo, Brother Admar, no? Walang ibang dapat sisihin si Marcos Jr. sa nangyayari ngayong pag-aalsa ng mamamayan sa Mindanao, lalo na sa Davao, kundi ang sarili niya. The only thing that Marcos did when he came to power ay sinayang niya ang kapangyarihang inaatang sa kanyang balikat ng mamamayang Pilipino. Una, nagbumalik siya bilang tuta o puppet ng Amerika. Ipinapahamak niyang bansa sa kanyang digma-digmaan at tapang-tapangan sa China. Pangalawa, pinanumbalik niya ang pag-ari-arian ng mga oligarko, politikong bulok na mga kawatan sa gobyerno at ang mga negosyante na walang sawa sa ganid, sa gahaman, sa ganansya. Lahat yan, binalik niya, restored. Baliktad sa ginawa ni Pangulong Duterte. Number 3, dahil dyan, lumaganap ang kagutuman. Milyong-milyong Pilipino ang nadagdag sa bilang ng mga nagugutom araw-araw, pero pinagtatawanan lang ni Marcos. Tinatawag niyang, guni-guni lang yan. Kuwan lang yan. Kulang lang kayo ng diskarte. 21 pesos, mabubuhay na kayo sa isang pagkain nyo. So ito lahat ang pagkawala ng trabaho, pagkawala ng oportunidad na mabuhay ang maraming mamamayang Pilipino, at ang pagsirit ng mga presyo ng bilihin, pagkain, serbisyo, at ang paglagana po ng kriminalidad muli, at ang pagiging kriminal na ng mga pulis, kagaya ng ginagawa ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. All of this ay nagpapatong-patong na. At ngayon, ang pagtitimpi ng mamamayan sa loob ng 2 taon sa kabulukan, kapalpakan ni Marcos Jr. Ang iskandalo niya sa droga, ang kanilang pangingialam ng kanyang asawa at pinsan sa poder ng pagkapangulo niya. All of this ay naging dahilan kung bakit sumasampulat ngayon ang dagundong at daluyong ng galit ng paniningil ng sambayan ng Pilipino sa bulok at palpak na gobyerno ni Marcos. Wala siyang ibang sisingilin at sisisihin ito, mga kababayan, kundi siya mismo. Dahil siya ay hindi nararapat na natili na sa poder sapagkat inuuna niya ang personal na interes, ang pagbabalik ng mga nakaw na yaman,
at ang pagwasak sa karapatan ng mamamayan ay pinapabayaan niya, kinukonsenti pa niya, Brother Admar. Kaya ito ngayon ay gabi ng pagpukpukaw, gabi ng pagkamulat ng buong mamamayang Pilipino. Ang hudyat ng pagsisimula sa Davao ay hindi na mapipigilan. Lalaganap ang dagundong at daluyong ng pagkilos ng mamamayan na babawiin nila ang ipinahiram na kapangyarihan kay Marcos at babangon ang buong bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng bagong pamahalaan, Brother Admar, mga kababayan. Ka Eric, magandang isang makasaysayang gabi sa iyo, si Jade ito, partner, at change court muna with partner Admar, at tuloy-tuloy nga ang ating pagtutok dito sa mga kaganapan dyan sa KOJC Religious Compound. Hindi lang ito ang tinututukan natin, itong mala martial law na paglusob ng kapulisan dyan sa loob ng KOJC Religious Compound, kundi ang umpisa ng people power, Ka Eric, na nagsisimula na ngayon dyan sa Davao City, sa Mindanao, at patuloy nga ang panawagan sa maraming mga Pilipino sa iba't ibang mga sektor at iba't ibang grupo na makiisa nga dito nga sa panawagan, hindi lamang sa hustisya na sinisigaw ng KOJC, kundi ito, partner Eric, ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos Jr. at ang pagsasailalim sa hair follicle drug test na patuloy niya, Ka Eric, na nililihis sa iba't ibang mga isyu. Kailan ba magsisimula, Ka Eric? Kailan ba magsisimula? Kailan ba niya tutugunan itong panawagan ng taong bayan para siya ay magpa-hair follicle test? At lantad na sa lahat ng mga social media platforms itong mga videos kaugnay nga sa mga ginagawa niya. Bakit hindi siya nagsasalita? Natatagalan ba ang Pangulong Bongbong Marcos na maghanap ng isang doktor o isang eksperto para magsagawa ng hair drug follicle test para ilihis naman at hindi patutuhanan na siya gumagamit illegal na droga? Tanong lamang po yan para sa ating itong si Bongbong Marcos Jr. Wala na pong respeto ang taong bayan sa kanya. Hindi na tinatawag na presidente. Ka Eric, ang presidente, ang kasalukuyang leader, hindi na nga leader kasi nga hindi na pamamunuan ng maayos ang bansa. Sa halip na to unify the Filipino people, ang ginagawa ng leader ngayon ng Pilipinas ay dinidivide niya, Ka Eric, itong ating bansa. Malinaw yan at nagsisimula na nga na naglabas na ng kanilang mga pahayag ang sigaw ng taong bayan, Ka Eric, para si Bongbong Marcos Jr. ay bumaba na sa kanyang pwesto. Malinaw na malinaw ito. At para hingin natin yung uling update, mga kaganapan dyan, partner. Makakasama natin si partner Brenda Manalo, nandyan mismo sa Davao City. Brenda, isang makasaysayang gabi sa iyo. Sa makasaysayang gabi sa iyo, partner James. Nandito tayo ngayon mismo sa labas ng KOJC compound na kung saan ay madami ang lahat ng mga KOJC members at maging mga hindi KOJC members. Maging mga hindi KOJC members ay papunta na dito sa pinananagan namin ngayon. Ma-illustrate po, partner James, meron man tayong live feed. Makikita natin ang libong mga KOJC hindi ka naman ikaka-provide niyan dahil gusto nilang yung ikalat pinaka-main yung case ng problema nila. KOJC na malapit sa Jose Maria College. Wala na batas ang Pilipinas at ang ating kapulisan. Talaga, makatabang din na siya. Ikuan na siya. Tama yan. Gaya ng sinabi Sige, natin, mag-live ka, gamit ka ng StreamYard. Puno-puno na tayo. Tapos i-open mo yung StreamYard live. Tapos i-share ninyo screen. Kaya andito na tayo sa kalsada kung hindi nila tayo naririnig sa ating nakikusap dahil natin sa kalsada at nandito na nga ang KOJC members. Bakit di mo ma-search ang SMNI? Ating ang mga sasakyan natin
ay barricade dito sa highway. Sige, share ko i-share ko dito sa na highway sa Davao International Airport. Wala nang nakikinig sa atin na mga taga-gobyerno and it has come to the saturation point na kung diin. Sige, i-share ko dyan, tapos i-open mo yun. Bakit? Kasi ang mga pulis, kung makikita nyo kanina, O dapat yung mga hindi pa muni, dapat ganito gawin kasi hindi sila ikakapiright dito dahil gusto nga nila Nagdagdag pa sila partner ng mga pulis pa. Ngayong gabi, nag-augment pa sila ng police forces. Kaya andito na Siyempre, minsan lang ang nangyari ito, kailangan. kalsada. Kung hindi tayo maririnig ang kahit ano mangyari dito. Mag-live ka nga, tapos i-ano mo kay Nix, si Nix. Si Nix ang i-live mo si Nix. Kahit yung mga Tapos pulis, mag-share screen ka sa sa Vitore, lagi sila nagsasabi, hindi lang 5, hindi lang 10, kundi sila lahat gusto nila Anong umuwi. pwedeng- Akala nila ang search daw, ang ubag-serve ng Oo, warrant of i-share arrest ko yung ay link. half day lang kahapon. Tapos yun ang i-open Hindi mo. nila alam na hindi na pala sila pauwiin, wala daw silang damit na Okay. masuot, wala daw silang kahit toothbrush o ano mang kanilang baon. O, mag-live ka na, i-live mo na si Nix. Sang-ayon sa pinuutos ni Torre na maitigpas ang sitran ng bunti. At partner Jay, no, nakawalang moto itong pulis dito sa Region 11. Ang kung maririnig naman sa background, no, sinabayan ang ating ito, tiniting nila alas 6 kasi ng gabi, nag-start tayo dito mag-gather. At kung point na rin yun, kung saan start na si-play ang kanilang at recorded na kung saan balik-balik nila na pag-serve down ng warrant of arrest, pag ang sinasabi pa ng tape recorder nila na yung audio recorder nila na babae nagsasalita na mga sinungaling, sabi nila presyo daw nasi-serve lang daw silang warrant of arrest, pinapatupad daw nila ang batas, ang mga mananagot daw yung mga abuso sa karapatan ng mga bata, kung ano-ano kasinungalingan at sumasabay sila dito. Pero ang ating boses ay mas malakas na ngayon at wala na itong atrasan. Whatever happens, all have broke loose. Dahil punong-puno na ang JC. Workers, left workers, na kay Pastor,